Sa loob ng mahigit isang dekada, kilala natin siya bilang The Muscle Man, ang player na hindi mo gustong mabangga sa paint, ang scorer na walang takot kahit sino pa ang nakaharap. Pero nitong mga nakaraang buwan, tila isang malaking palaisipan sa mga fans. Nasaan na nga ba si Vic Manuel? Bakit bigla siyang nawala sa lineup ng San Miguel? At bakit sa halip ng court, sa mga inuman at banding na lang natin siya nakikita? Sa video na ito, hihimayin natin ang naging journey ni Vic mula sa hirap ng simula, ang rurok ng kanyang career sa PBA, hanggang sa katotohanan sa likod ng kanyang buhay chill ngayon. Tubong likab, Nueva Ecija. Bitbit lang niya ay pangarap at matinding lakas ng katawan. Sa PSBA siya unang nagpakitang gilas bago napunta sa D-League. Noong 2012, pumasok siya sa PBA draft at kinuha bilang 9th overall pick ng Global Port Batang Pier. Pero alam nyo ba, hindi siya agad naging bida. Palipat-lipat siya, Meralco Air 21 bago niya nahanap ang tunay niyang tahanan sa Alaska Aces. Doon nagsimulang manginig ang buong liga sa kanyang pangalan. Sa Alaska, naging best mood si Vic. Hindi siya ang pinakamatangkad na big man, pero siya ang pinakamayabang ang laro sa ilalim. Noong 2018 Commissioner's Cup, nagtala siya ng sunod-sunod na 20-point games na parang wala lang. Naging all-star, naging bahagi ng Gilas Pilipinas at nanalo ng gold medal sa 2019 SEA Games. Siya yung tipo ng player na kahit injured, lalaro. Kahit masakit, lalaban. Pero ang laro ng basketball, may hangganan. Ang bawat banggaan sa paint, may kapalit na pagod sa katawan. Matapos ang pagbuwag ng Alaska, nagsimula ang serye ng trades hanggang sa mapunta siya sa San Miguel Beermen. Marami ang nag-akala na ito na ang huling piyesa para sa isa pang championship. Pero dahil sa sunod-sunod na injury sa tuhod, unti-unting nabawasan ang kanyang playing time. Dito na pumasok ang mga usap-usapan. Retired na ba si Vic? Wala na ba siyang kontrata? Habang tahimik ang PBA tungkol sa kanyang status, maingay naman ang kanyang social media. Nakikita natin ang ibang bersyon ni Vic Manuel. Hindi ang seryosong muscle man, kundi ang nakangiting Vic na kasama ang mga tropa, may hawak na baso at nag-e-enjoy sa simpleng buhay. Maraming fans ang nalulungkot. Sinasabi nilang sayang, may ilalaro pa. Pero kung titingnan mo ang mga post ni Vic, parang wala siyang pinagsisihan. Sa tagal ng panahon na binuhos niya ang pawis at tugo sa court, marahil ito na ang panahon na binabayaran niya ang sarili ng peace of mind. Ang buhay ng pro athlete ay hindi lang tungkol sa stats at trophy. Tungkol din ito sa kung paano mo itatrato ang sarili mo pagkatapos ng huling sipol ng referee. Umalis man siya sa PBA o magpahinga lang ng matagal, hindi na mabubura ang ligasiya ni Vic Manuel. Mula sa Nueva Ecija hanggang sa rurok ng PBA, napatunayan na niya ang lahat. Kamakailan iniulat na si Manuel ay nakatakdang maglaro para sa isang kupunan sa South Division ng MBPL para sa 2026 season. Ayon sa ilang ulat, nakatakda siyang sumalang kasama ang Iloilo United Royals. Noong December 2025, nagkaroon siya ng short-term comeback sa PBA nang pumirma siya sa Converge Fibersers. Gayunpaman, tumagal lamang ito ng humigit kumulang isang buwan. Natapos ang kanyang kontrata noong January 12, 2026 at hindi na ito na-renew. Bukod sa paglalaro, aktibo rin si Manuel sa paghahanda para sa susunod na yugto ng kanyang buhay, ang coaching. Nagsilbi na siyang assistant coach para sa PSP at WMBPL at nagpahayag ng pagnanais na mas tutukan ang pagtuturo sa mga batang manlalaro. Bago ang kanyang paglipat sa MBPL ngayong taon, lumahok din siya sa mga international invitation tournaments, kabilang ang paglalaro para sa Zamboanga Volunteers sa Dubai Invitational Basketball Championship noong huling bahagi ng January ngayong taon. Bagaman may mga lumalabas na usap-usapan sa social media tungkol sa kanyang lifestyle o pagkikipag-banding sa mga barkada, ngunit aminado si Manuel na sa edad na 38 taong gulang at matapos ang mga injury, kailangan niyang mas mag-ingat sa kanyang katawan. Noong December 2025, binanggit niya sa isang panayam na sinusubukan pa rin niyang makuha ang 100% game shape matapos ang kanyang pahinga. Sa halip na mapabayaan, mukhang inihahanda lang niya ang kanyang sarili para sa susunod na yugto.
Aktibo siya ngayon bilang assistant coach para sa PSP at nagtuturo sa mga kabataang manlalaro. Isang obligasyon na ayon sa kanya ay mahalaga para sa kanyang kinabukasan. Kamakailan lang noong February, naging balita rin siya matapos makaligtas sa isang road accident. Bagaman walang nasaktan sa insidenteng ito, isa ito sa mga pagkakataon kung saan nakasama niya ang kanyang mga kaibigan at ito'y nagdulot ng iba't ibang interpretasyon sa netizens. Kayo, anong paboritong muscle man moment nyo? At sa tingin nyo, dapat pa ba siyang bumalik sa PBA o mas bagay na siyang maging full-time coach? Maaari po niyong i-comment ang inyong mga opinyon sa ating comment section. At maraming salamat sa panonood.